Hi mga kamisis! Welcome to my vlog. So, ayan, isi-share ko pala sa inyo yung first time yung dating ko dito sa Germany. So, dumating kami dito madaling araw. So, hindi ko nakikita yung palibot, yung bakuran namin, so on and so on. Sige, nabakasan na. Kasi nga, natulog kami pagdating and then, yan. Tapos, yung una kong ano dito, nung pagkagising ko talaga, ayun, nag-breakfast kami no. So, ako, excited ako na pakita ko ang labas, kung ano andito sa paligid, di ba? So, ayan, nung pagkatapos ng breakfast, ayan, tiningnan ko agad yung labas. Aba na, ang tahimik, Diyos ko. Wala akong makitang kapitbahay. Okay, merong sasakyan, merong dumadaan dito na sasakyan, ayan. Tapos yung kabila lang naman, sa kabilang side namin, bangko kasi siya, kaya may makikita kang mga tao na pumupunta dyan, nagwi-withdraw, ganun. Tapos, pero yung kapitbahay na ano ka kasi ang tahimik, and then, makikita ko isa, dalawa, pag ano lang, pag pumasok ng trabaho, tapos pag pauwi. Tapos meron ako makikitang naglalakad, dumadaan dito sa amin sa bahay, sa kalsada, nakikita ko. Tapos grabe talaga, ang tahimik. Kahit meron malapit kami dito sa kalsada, pero ang tahimik ng takbo ng mga sasakyan. Walang nagbubusina, tututututut. Walang naghahabulan, walang ano. Tapos wala yung mga motorsiklo na ang bibilis nagtatakbo, na nagparurot. Wala. Tapos yun, tahimik, ang maririnig mo lang yung ano ng huni ng ibon, tapos yun. Tapos, pagkatapos ng breakfast, yun nga, nag-ikot-ikot ako sa labas ng bahay. So yan, pakita ko sa inyo kung anong meron kami sa among bakuran at ano yung first time na ginawa ko dyan, ipakishare ko sa inyo. Although, 3 years na ako dito, pero ngayon ko lang siya i-share kung ano yung first impression ko, expression ko dito, pagdating ko dito sa Germany. So tara, samahan niyo ako sa labas. So, ayan, ito yung garden namin. Ang laki, na amis ako kasi nung paggising ko ng umaga, nakita ko yan dyan. Ang laki pala ng place, ng area. And then, full of, yung mga grass. Wala kasi to sa atin, di ba, yung mga grass sa bakuran. Sa amin, nakasiminto yung bakuran namin sa Pinas. Tapos dito, maraming mga tanim, di ba? Naamis ako dahil siya lang mag-isa, pero ganito yung garden niya. Tapos, ang pagdating ko, ang lagi niyang nililinisan, kinakat ang grass, yung dito lang sa harapan dito. Na side na yan dito. Tapos, wala pa yung garden ko dyan. Siyempre, kararating lang. Siyempre, wala pa talaga yung garden. So, yan. Ito nga yung mga puno ng mga apples. Yan. Yung mga apples, yung big cherry na yan. Ayan, doon ako naalis talaga. Tapos, ito yung mga piras, tapos apple din yung isa do, 8 dito, ayan, apple din yan. Napakita ko na yan sa inyo. So, ayan, i-share ko lang dito kasi yung pagdating ko namin dito, nung naglinis na siya, after 1 week kaming dumating kasi mahaba na yung mga grass dito sa harapan. So, ayan, nag-mowing siya. Kaya sabi ko sa kanya, tulungan kita. Kasi ayokong ako lang nakaupo ako. Tapos yung asawa ko nagtatrabaho sa garden, nagkakat ng mga grass, diba? Pangit naman yung ganyan. Ay, ayoko din ng ganun, sitting pretty lang ata ko. Tapos yung asawa ko ay busy sa pagkakat ng grass, no? So, ayan. So, dito na area dati, ang ano niyan, especially dito sa pinakalikod, dyan sa ditong part na to ay grabe ang konti na lang magiging hanggang bewang yung damo dyan. Yan dyan na yan, dyan. Tapos yung may nakatambak pa ng mga putol na mga kahoy dyan sa gitna. Kaya nung nag-mowing siya dito sa harap, sabi ko, lilinisin ko to dito sa likod. Dito na part, lilinisin ako ang maglilinis dito sa part, sabi ko. Kasi hanggang bewang talaga at hindi mo ka siya kayang i-mowing kasi napakahaba ng damo. Kailangan talagang tanggalin pati ugat. So, ang ginawa ko, pinala ko yan. Yung mga damo para yung ugat, pati yung ugat matanggal ko. Kaya, pinala ko yan.
parang construction lang, pinala yung mga damo dyan. So tapos pagkatapos nalinis ko talaga, parang 3 araw ko nalinis ko dyan lahat. Dyan dito natanggal ko lahat yung mahabang damo na binungkal ko talaga yung lupa para matanggal yung mga gamot. So ayan, pagkatapos after 1 week, sabi ko summer kasi, sabi ko ba't hindi ako sabi ko gusto kong mag-garden kasi nga sa laki pa naman ng garden namin, ng lugar namin. So sabi ko gusto kong mag-garden, sabi ko sa kanya. Sabi niya, ikaw kung anong tatanim mo? Sabi ko tanim ako ng kamatis, kahit mga gulay, kung anong pwedeng tumubo dito, 'di ba? Sabi ko sa mister ko, siya, sige ikaw bahala. So nung unang nagtanim ako ng mga kamatis, wala pa yan dito sa harap, hindi pa ako nagtanim dito lang na part. Diyan lang na part na yan, diyan lang ako nagtanim dati. Andun yung kamatis. Siyempre, una kong tinanim yung kamatis. Talaga, kamatis, hindi ko pa ganito yung my bed. Ito, basta naglinis ko lang dyan, tapos tinanim ko lang, nagpunla ako ng mga seeds, tapos dyan, tinanim ko yan. Dito lang talaga na party yan, hanggang dyan lang dito dati. Tapos yung paprika, ayan. Tapos meron akong zucchini. Yung zucchini dito ko na yung tinanim dati. Tapos yung mga patatas, nagtanim na rin ako ng patatas. Kaya ayan. Tapos nung unang bunga, nung time na yun, yung unang bunga ng time na yun ng aking kamatis, nung first year ko dito, first summer ko dito, naamis ako dahil sa daming bunga. Grabe talaga, naamis ako. Dito na ako nakapagtanim ng kamatis ng ganito kagandang bunga, kasi nung nagstay ako doon sa Manila, sa Taguig, sa apartment, nagtanim din ako ng kamatis sa paso, kaso hindi umubra, namamatay siya, nagninilaw yung mga dahon. Tapos yung dito, nakita ko yung tataba ng mga kamatis, tapos punong-puno ng bunga. Tapos nung pinakita ko kay mister na punong-puno ng bunga, naamis siya. So masaya siya dahil first time niyang nakakita ng ganun karaming kamatis. Kaya simula noon, every year na akong nagtatanim. So ito nga pangatlong year ko na tong nagtatanim. So ayan, so nung pangalawang year kong nagtanim, in-extend ko na siya doon nag-extend na ako dyan, dito, ayan, tinulungan ako ni mister na gumawa kasi meron kami mga stone na ganyan. So ayan, nag-extend na ako dyan, and then nagtanim ako second year ko dito. Nagtanim ako ng strawberry, 10 lang yata ang strawberry tinanim ko, pero dumami siya. Ayan, dumami siya. Kasi ang strawberry pala, pag mag-winter, lalanta lang yung dahon, pero pag spring, back to summer na, ayan, mabubuhay ulit sila. Mananahon ulit sila. So ayan, so doon lang. So kaya masaya ako dahil nagkaroon ako ng ganitong garden dito sa Germany. Hindi ko akalain. Kasi first time ko talagang although mahilig ako magtanim, may garden ako ng ganito. Kahit na lilipat kami sa Pinas in the future, gusto ko na meron akong garden pa rin. Gusto ko na nagtanim pa rin ako dahil doon ako masaya. Masaya ako dahil makikita ko basta masaya ako pag nagtatanim. Meron ako mga tanim, mga halaman, mga bulaklak, lahat ng gulay. Dito kasi hindi ka basta-basta makapagtanim. Hindi mo maitanim lahat ng mga gulay. Depende lang kung anong pasok sa weather dito sa Germany. So ayan, and then yun, tapos naamis ako ng first day na nag-harvest ako ng cherry, nag-harvest ako ng apple, nag-harvest ako ng piras dahil ang dami. Tapos imagine guys, 2 lang kami ni mister. So ang ginagawa ko, ginujuicer ko, nag-bake kami ng cake, tapos minsan binibigyan ko tong kapitbahay namin. So ayan, ganun lang ginagawa, basta lang makonsume, at least healthy naman yung ang prutas kasi fresh, di ba? So and then kaya yan, ngayon nag-continue na akong nagtatanim. Tapos pag umuwi ako ng Pinas, nung last year, umuwi kami ng Pinas, nagdala ako ng talbos ng alugbati.
yung walang dahon, kasi nung paalis na kami, naggulay kami. Di ko sa ate ko, wag nyo itapon yung tinanggalan nyo ng ano, kasi madalhin ko sa Germany at itanim ko. So nung October kami, nagdala ako, so tinanim ko muna siya sa loob ng bahay, sa paso, kasi pa winter na hindi siya pwede sa labas. Tapos ngayon, nilipat ko siya dito, ganito na kadami, oh. Ang lago na ng aking alugbati. So, ayan. So, pwede pala talaga siya dito. Tapos, ito yung talong. Pwede pa talaga dito sila pag summer lang. So, ayan. Kasi spinach din naman yan. So, yan lang ang aking buhay dito sa Germany. Simpleng buhay. Pero, masaya. I love it. I love it. At gusto ko rin na magkaroon ako ng ganito sa Pinas. In the future na lilipat na kami doon. Kasi nga, pag mag-for good na kami, syempre, meron kami gusto namin na 6 months nasa Pinas kami. So 6 months doon, 6 months dito. So ayan. So 'di ba, ang sarap ng pakiramdam pag nandito ka na mayroon kang mga garden na ayan, pag kailangan mo magluto, kukuha ka na lang dito, o 'di ba? So yun lang guys. Thank you for watching and hope you like my video. So don't forget to subscribe my channel. So see you next video. Bye.